mahalaga pala pag may ganitong setup. Kasi pag church building ito, hindi pupunta itong mga taong ito dito eh. Mahihiya ito, syempre. Mahihiya sila. Ako po ay isang missionary dito sa Bali. Kami po ay pinadala ng ating division, diyan po galing sa Southern Asia Pacific Division para po sa gawain ng Panginoon dito sa Indonesia sapagkat ang Indonesia po ay 85% ay Muslims tapos the rest po nun ay pinaghati-hati ng mga ang ikalawa po ay Hindu tapos Christian denominations sa mga 7 to 8%. So dito sa Bali, dito po ay ito lang yung island na Hindu, kagaya po ng binanggit ni Sir Joel, na kung saan 95% po dito ay Hindu. Yan po mga kapatid. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kami ay dinala niya dito sa lugar na ito. Bagaman napakarami pong mga challenges na amin pong hinarap. Ano po. So, po at ang aking pamilya at ang aking dalawang anak. Ang aking panganay ay babae, 4 years old. Tapos ang akin pong bunso ay lalaki, 2 years old. So, last March, ako po ay nakapasa sa US visa interview. So, nung nakapasa po ako sa US visa interview, nang wala po akong masyadong mabigat na backup, wala akong financial statement, hindi ako nakarating sa iba't ibang bansa, medyo nag-change yung aking kaisipan. Sabi ko, may temptation. Kasi pag ako po pumunta sa US, may possibility na pwede akong mag-shift na doon. So, sabi ko, ano kaya, ako ba itutuloy dito sa Bali o ako ay mag-US na? So, may opportunity din po doon. Maraming opportunity. So, but then, my wife, sabi ng aking asawa, sabi niya, dito tayo sa Indonesia kasi unang-una, ito yung tinawagan tayo ng Panginoon. At ipinalangin natin ito ng matagal na panahon at dumating. Yang iyong US, okay din yan. So, at least makapasyal tayo doon. Pero yung ating calling is nandito. So, in short po mga kapatid, sabi ko, may point din yung aking asawa. Alam po ninyo, isa sa mga pinaka-challenges po sa ating mga lalaki, lalo na kapag tayo ay may pinag-aralan, ay yung minsan nangingibabaw yung atin pong will, ano po. Siyempre tayo lalaki. Pero this time, sabi ko, parang may point din yung aking asawa. Ano kaya kung susundin ko yung aking asawa kaysa sa... Pero yung aking heart, sabi ko, parang US na kasi ano eh, parang may opportunity na ano doon. Siguro kalooban din ng Panginoon na kami mag-migrate na sa US kasi nandun yung aking biyanan, tapos ganon-ganon. Pero nanaig yung sinabi ng aking asawa na we are called dito sa gawain ng Panginoon. Kaya po yung aking title ay We Are Called for a Purpose. Kung mapapansin po ninyo, called for a purpose. Sapagkat noong March na yon, dito lang, nitong taon na ito, hindi ko po may maunawaan kung ano talaga yung purpose ng Panginoon. Pero nitong mga panahong ito, napagtanto ko na talagang nakikita ko na unti-unti yung purpose ng Panginoon. I'm so happy po mga kapatid sapagkat kagaya po ng aking nabanggit na noon, marami po akong mga grupo na sinalihan dito sa Indonesia. Usually, dyan po sa Pilipinas, hindi ko alam, Sir Joel, na may grupo ka pala eh. So, kung alam ko lang yun, baka sumali na ako. Pero that time, syempre, pag district pastor ka, I am a district pastor in the Philippines. So,
dyan po sa Pilipinas. Kaya pag district pastor ka kasi talagang administrative yung work mo, napaka-busy. Wala nang time sa mga ibang grupo. But isa sa mga passion ko po is syempre ang passion natin is to reach out everyone, no? To reach out everyone. So, napakahalaga din na makipag-socialize tayo sa iba't ibang mga denominations and friends natin. Sapagkat isa lang naman yung ating Diyos na pinaglilingkuran. We are all Christians. Unlike here, mga kapatid, pag dito ka kasi sa ganitong setup, talagang mararamdaman mo na yung Christianity ay napaka-importante kasi majority po dito ay hindi Christian. So pag sinabing, are you a Christian? O pag sinabing, yes, I'm a Christian. Wow! So talagang sabik na sabik sa isa't isa sapagkat parehas kayong Christian eh. Hindi na tinatanong kung ano bang religion mo. Ikaw ba ay Protestant o Adventist o Catholic? Wala na. So, pag sinabi mong Christian, talagang ano. So, ganun po mga kapatid. Kaya, now, let's go back to the text. Sa Isaiah po, kaya po ito ay binigay sa akin ng Panginoon sapagkat isa po ito sa mga salita ng Diyos na nagbigay po sa akin ng lakas ng loob na talagang gampanan yung gawain na ibinigay ng Panginoon ito sa atin po. If you have your Bibles with you, please open it with me in the book of Isaiah chapter 6 verse 8. Ano po? But we will study starting at verse 5, but as of now, I will just read Isaiah chapter 6 verse 8. Ang sabi po ng salita ng Diyos, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here I am, send me. So, alam po ninyo mga kapatid, kung atin mong titingnan ang aklat ni Isaiah at yung panahon na siya po'y tinawagan ng Panginoon, talagang lahat po ng mga bagay na nangyayari na may kinalaman po sa gawain ng Panginoon ay nag-umpisa po yan sa isang panawagan. Tama? So minsan hindi natin mapapansin yung panawagan ng Panginoon sa ating buhay. Na yun pala ay tinawagan tayo ng Panginoon. Whether tinawagan ka maging pastor or tinawagan ka maging lingkod ng Panginoon sa kahit anong kaparaanan. And this time, Isaiah, he was not thinking of a mission sapagkat siya naman ay nananahimik lang sa kanyang buhay. Pero, base sa history po ni Isaiah, lagang siya po ay may passion, meron po siyang panukala na maglilingkod sa Panginoon. Ano po? At this time, siya po ay nasa panahon ng pagsamba. So, he was worshiping God, and then suddenly, a call came to him. Lagang tinawagan siya ng Panginoon. And then, nagtanong ang Panginoon, sino ang aking ipapadala? At sino ang pupunta roon? And then Isaiah responded, here I am, Lord, send me. So, yung punto na yon mga kapatid, that moment captures the heart of every disciples mission. Na kung saan, minsan, maisip natin at na-realize natin na hindi pala tayo niligtas ng Panginoon para lang umupo. Ano po? Tayo ay niligtas ng Panginoon para talagang maglingkod sa Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit tinawagan tayo ng Panginoon. We are called for a purpose. Pero hindi po ganun kadali ang nangyari kay Isaiah. Bakit po? Sapagkat sa verse 5, doon po natin mababasa yung kanya pong karanasan, mga kapatid. Balikan po natin sa verse 5. Ang sabi po dito, verse 5, the Bible says, then said I, who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So makita natin, si Isaiah, talagang hindi po siya, hindi pala siya, sabihin natin banal, no? Minsan yung magiging banal kasi ay nababase natin sa yung sinlessness. Wala na tayong kasalanan. Hindi na tayo magkakasala. So, parang santo, yun yung pagkakaya. Pero sa Isaiah, mga kapatid, hindi siya ganun. Siya ay talagang, sabi niya, Panginoon, ako ay
makasalanan. No, ako ay, ang sabi ito, woe unto me. O sa Bisaya pa, alaot. No, alaot siya. Sa Tagalog yun ay woe unto me. Ano ba sa Tagalog yun, Bishop Joel, yung woe unto me? Parang ano Yung siya, Tagalog po talaga sa Bible, sa aba ko. aba ko, no? Kawawa Aba naman ko ako. to. Yes Buwan po, yes tami. po. Yung pag sinabi mong aba ko, yung Oo, wala kang abang tao kwenta, ako. no? Wala akong kwenta. Kaya I like I like to hear a person who always say by God's grace. Because we always live by God's grace. Amen. Wala talaga tayong ano kasi si Isaiah nga eh. Si Isaiah po mga kapatid, talagang sabi niya, aba ako, aba. No? Woe unto me. And then sabi niya, and I cried. Tapos I am ruined. Talagang wasak na wasak siya. Alam po ninyo mga kapatid, kung ating i-digest itong mga salita ni Isaiah, I am ruined. Talagang wasak na wasak siya. Brokenness. No? Talagang nakita niya yung kanyang sarili na talagang alam niyo po yung wala ka ng kwenta. Yung na ano mo yung sarili mo, wala na akong kwenta. Alam po niyo mga kapatid, noong mga nakaraang taon, I always experience this experience of brokenness. Ano po? Ako po ay gumraduate sa Mountain View College. Nandito si Brother Lawrence. Si Brother Lawrence po he's my AY leader in Pila, Laguna. So, when I saw him last 2 years ago, hindi ko ito ay pwedeng magiging lingkod ng Panginoon. So, sabi ko sa kanya, punta ka sa MBC. Tapos, ngayon po nasa MBC siya. Siya ay nag-take ng theology. So, pero hindi niya alam na sa mga panahon yon, lagi akong may problema, laging may discouragement, lagi akong nagtatanong sa Panginoon, lagi akong may doubts. Panginoon, ako ba talaga ay pastor? Ako ba talaga tinawagan? Kaya po sa aking thread sa ministry, lagi akong may discouragement talaga na gusto ko lang tumigil sa paglilingkod. Parang iba yata yung aking tinatahak, na iba yata yung panawagan ng Panginoon sa akin. Parang ganun po yung mga pangyayari. Kahit hanggang ngayon po mga kapatid, ano po, laging may mga problema. Laging may brokenness. Sapagkat siguro tayo talaga bilang tao, kahit matagal na tayo sa pananampalataya, dumarating talaga ang panahon na nararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon. At kung hindi po natin naintindihan ang biyaya ng Panginoon doon sa cross, nung siya po'y namatay, ay talagang wala na tayong reason na tayo po'y magpatuloy sa ating paglilingkod. Pero alam niyo mga kapatid, thank the Lord for His grace and mercy to each one of us. No, yung grace ng Panginoon, yung kanyang biyaya, talagang yun ang nagbigay na tayo ay magkaroon pa din ng kalakasan sa ating pananampalataya. Kagaya po ni Isaiah. No, si Isaiah, nakita niya, I am ruined. And sabi po niya, for I am a man of unclean lips. Siguro po, hindi naman ako lumaki na nagmumura. Sapagkat ako'y pinalaki po ng aking magulang na, siyempre, Seventh-day Adventist Christian po tayo. Maaari talaga hindi tayo magsasalita ng mga hindi maganda. Pero nung binasa ko po itong kay Isaiah, mas matindi po si Isaiah kasi siya po ay isang tao na marumi ang kanyang bibig. No? Unclean lips. At siguro sa atin dito, hindi natin nagagawa yun na tayo magsalita ng hindi maganda. Pero si Isaiah talagang inamin niya. Sabi niya, I am a man of unclean lips. Kaya hindi siya makapaniwala mga kapatid na siya tatawagin ng Panginoon. Hindi siya makapaniwala sapagkat nakita niya yung kanyang sarili na siya ay man of unclean lips. Talagang napakarumi niya. Tapos,
Ang sabi po niya, mga kapatid, ang sabi niya, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. So, hindi lamang siya ang madumi ang kanyang bibig, pero nakatira din po siya sa mga tao na parehas po ang kanyang ugali. So, yan po ang nangyari kay Isaiah. Talagang he was broken, he was uh, he was ruined, pero dito po nakita ko na yung panawagan ng Panginoon, God calls us from brokenness to purpose. Kasi makita natin na kahit ganun ang sitwasyon ni ni Isaiah, talagang tinawagan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have a purpose for you. Now, siguro I like this statement of one of the prominent authors of our church, of our Christian churches, Christian church or Christian world. Si Ellen G. White, ano po? Sa kanyang aklat na kung ang title po ay Christ Object Lessons, page 363. Ang sabi po niya, when we give ourselves wholly to God and in our work follow His directions, He makes Himself responsible for its accomplishments. So yan po ang naging dahilan kung bakit si Isaiah po ay nabago sapagkat binigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Inamin niya. Nag-umpisa ang kanyang panawagan, ang panawagan ng Panginoon sa kanya at ang purpose ng Panginoon sa kanya nung inamin niya. Yan ang pinakamahirap po yung hindi tayo aamin na tayo po ay makasalanan. Pero pagka tayo ay umamin sa Panginoon na tayo makasalanan, then right then and there, God will give His purpose to us. So, ibibigay ng Panginoon sapagkat ang kanyang purpose, ang kanyang panungkala sa atin, sapagkat hindi po tayo makapaglingkod sa Kanya kung hindi natin isurrender ang ating buhay sa Panginoon. So, alam niyo, mga kapatid, dito po sa aming missionary work, kagaya nga po ng binanggit ko doon nung nakaraan, very excited po kami na pumunta dito sa Indonesia. Nabanggit ko na po yun sa ACE. Po. Very excited kami. Siyempre, nung tingnan namin sa internet, wow, Indonesia, Bali, Indonesia. Yung mga Indonesians po nakasama namin, kasi yung ating church po kasi, may bagong panukala na from Philippines, isi-send po sa iba't ibang bansa. Tapos, Indonesians isend po sa ibang bansa, pero hindi po sa Pilipinas. Doon po sa mga Muslim countries, kasi ang Indonesia po is Muslim country. Pag sila po pinadala doon, napakabilis pong pumasok sila. Pag Pilipino po kasi ang pupunta doon, napakahirap kasi Christian country po tayo. So, exchange of missionaries po ang tawag doon. So, ang Pilipino, i-assign dito sa Indonesia, Indonesians po assign dito sa iba't ibang lugar. So, nung kami po i-assign dito, sabi ng mga Indonesian, napakaswerte mo naman. Doon ka pa i-assign sa Bali. Kasi dito pala po sa Bali, mga kapatid, sa Indonesia pala, pag sinabing Bali, ayun ang pinaka-paradise sa kanila. No? Talagang pangarap ng mga Indonesians na makarating po dito sa Bali. Kasi para bang kung sa Pilipinas, ang gusto natin pumunta ng Palawan, kaso lang mahal. Ako po, hindi pa ako nakarating ng Palawan kasi medyo mahal ang pamasahe. Boracay, nakarating na ako. Nung nag-canvas po ko 2010, libre lang po yun. So, at least nakarating ako. Pero marami po mga Pilipino, hindi pa po nakarating dyan sa ating mga tourist spot na yan. At pangarap din nila na makarating dyan sa mga lugar na yan. So, ang Bali po, ganun din. Mga Indonesians, gusto nilang makapunta dito. Kaya sabi nung aking mga kasamang mga Indonesians, sabi niya, pakaswerte mo naman. Diyan kayo assign sa Bali. Wow, Bali is very beautiful place. So, excited na kami. Sabi ko, talagang napakaganda pala sa Bali. So, pagdating namin dito, ay di enjoy muna kami, gala-gala. So, after 3 weeks, after 4 weeks po na talagang nag-lapse na po yung, parang, na po ba, yung
na naglaps na yung aming excitement. Sabi ko, parang napakahirap pala dito sa ating kalagayan. Wala kaming mabilhan ng spaghetti sauce. Si Mrs. sabi niya, gusto ko nang kumain ng spaghetti. Dito kasi ang kanilang sauce dito ay tomato sauce. Walang banana ketchup. So, tapos, wala ditong toyo, walang suka, walang sinigang, hindi ka makapag-adobo. Talagang napakasabi niya, parang mali yata yung ating decision. Dito tayo, di ba? Tingnan, March, okay pa. Go to Bali tayo, missionary. Pero nung nandito na, talagang nagbago na. Talagang dapat nag-US na lang tayo. May mga ganong mga senaryo po mga kapatid. Pag ganon. So, naku, napakahirap pala nito. So, very challenging talaga, no? At saka wala kang Pilipino na makakausap. Iba kasi pagka mayroon kang community na may mga Pilipino, kaya dito wala kaming makausap. Paglabas namin, puro mga Indonesians. Wala talagang Pilipino. Pag may nakita kang Pilipino dito, talagang parang gusto mong mag-uusap kayo ng matagal kasi Pilipino syempre. So, dumating po kami sa punto na gano'n na talagang discouraged na kami sa. Tapos hindi man lang hindi tayo parang hindi tayo welcome dito ha. Parang siyempre may mga Christians dito na mga Adventist pero iba kasi yung language, may communication barrier so hindi tayo welcome dito. Pero hindi naman ganon. Sa isip lang po namin yun. Welcome naman kami dito. So dahil po sa ganong senaryo, talagang naisip namin yun. At until such time na sabi ko, sige, aalis na tayo dito. Mag-decide na tayo na aalis. Tapos noong, kasi noong pumunta po kami dito, hindi namin alam kung magkano yung salary namin. So sabi ng aking biyanan, alamin mo kung magkano para at least alam nyo na. Sabi ko, hindi, malaki yun, malaki. Pero nung dumating na po kami dito mga kapatid, ay yung mata ko ang lumaki, hindi yung sahod. Sabi ko, nako, dito na talaga tayo masusubukan ito. Talagang missionary tayo dito. Missionary talaga tayo dito. Kaya ang kultura pa naman natin sa Pilipinas ay nasa abroad ka na, magme-message message na yan kaagad. Pastor, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, patay ako nito. Ano kayang gagawin ko pag may mag-message? Lalo na sa aking district. Pastor, yung church building namin dito, kailangan ng tulong. Patay ako nito. Sabi ko kay Mrs., mag-US na lang tayo kasi hanggang at least kahit pa paano doon, mapagbigay ka ng $100, 5,000 na din yun, no? Di ba? Eh dito, makapagbigay ka ng 500,000, 1,000 lang yun dyan sa Pilipinas. Eh dito yung 500,000 rupiah na dito, pero dyan 1,000 lang. Eh sabi ko, nako, mahirap yung sabi niya. Hindi, wag tayong, tapos maya-maya, kinabukasan naman, wag na tayong umalis kasi tinawagan tayo ng Panginoon dito. So, talagang, po mga kapatid, may struggles po kami, no? May struggles kami at hindi ko alam kung makasurvive kami dito. 2 months pa lang po kami, 1 month pa lang po kami. Tapos umabot po ng 2 months, umabot po ng 3 months na ganun po yung kaisipan namin. Pero sa awa ng Panginoon, noong after 3 months po, nung ako po'y may bininyagan na, yun nga po, Australian. Sabi ko, pwede na ako umalis dito kasi may napabinyagan na ako isang kaluluwa. 3 months, pwedeng 3 months na isa na. Di ba? Yan yung ating, yung ating kasiyahan na may tumanggap sa Panginoon. Kasi katunayan po, napakahirap ditong, talagang hindi basta-basta dito mangaral. So, nung may nabinyagan po akong isa, po mga kapatid, talagang tuwang-tuwa na ako. Sabi, pwede na tayong umalis, may isa na. Pero sabi ng Panginoon, no, you will not go because marami pang gagawin ang Panginoon dyan sa lugar na yan. So, kaya po mga kapatid, sabi ko wala kaming ibang gagawin kundi magtiwala sa Panginoon. No? Magtiwala sa Panginoon. Kaya si Isaiah po, sa tingin ko si Isaiah, talagang nahirapan po siya. No? Nahirapan siya. Pero dahil meron siyang pagtitiwala sa Panginoon, siya ay nagpatuloy sa kanyang ministeryo, sa kanyang mission. Pangalawa, God calls us to know Him before we serve Him. Kaya napakamalaga po na makilala natin ang Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, yung aking church po dito ay
kakaiba. Kakaiba yung aking church. Yung aming fellowship, fellowship, not church po, fellowship. Sapagkat tuwing Saturday, iba-iba po yung mga religion namin. May Adventist, may Hindu, may may Protestant, merong hindi naniniwala sa Panginoon pero sumisimba lang siya kasi yung mga kaibigan niya sumisimba. So, talagang kakaiba. Pero ang nakita ko dito na kagandahan is talagang ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ng mga kapatid, no, ng mga brethren. Nagulat po ako dito kasi yung aking po mga membro, ang lakas po manigarilyo. Sabi ko, kaya pala, pag nagsisermon po ako, minsan nawawala sila mga 30 minutes, mga 15 minutes, tapos babalik. Saan galing ito? Hindi na nawawala. Tapos maya-maya, babalik. Sabi ko, nung tagal na, sabi ko, naninigarilyo pala doon sa baba. Pero ako po ay natutuwa ako sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Kasi at least, pumupunta sila sa fellowship namin. Alam po niyo mga kapatid, sabi ko, mahalaga pala pag may ganitong setup. Kasi pag church building ito, hindi pupunta itong mga taong ito dito eh. Mahihiya ito syempre. Mahihiya sila. Kaya sabi ko sa mga kapatid, importante pala na titingnan din natin yung kalagayan ng mga tao. May mga pagkakataon na kailangan ng church na importante yun, yung traditional church natin, importante yun. Talagang mahalaga. Pero sa ngayon nakikita ko importante din na meron tayong space para sa worship po ng sa mga tao na minsan hindi natin alam na sila nangangailangan din ng biyaya ng Panginoon. Imagine po yan, after 10 minutes nawawala sila, naninigarilyo. Siguro sa isip-isip ko, talagang hindi lang nila mapigilan yung sarili nila baka na-addict na sila sa sigarilyo. At pagka ikaw ay addict na sa sigarilyo, hindi maganda yung pakiramdam mo pagka hindi ka nakapanigarilyo. Tama po ba? Talagang kailangan mong makahit-hit para gumaan yung pakiramdam mo. So sila, nag-struggle sila. Gusto nilang makinig sa salita ng Panginoon, pero andyan po yung kaaway na pero at least kahit papano sila po ay talagang sumusubok na mabago ang kanilang buhay sa Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, ang nakakatuwa, sabi nung isang kapatid dito, sabi, alam mo pastor, noong hindi pa ako nagsisimba talagang napakalakas ko manigarilyo. Pero nung ako'y nag-umpisa pong sumama sa inyong fellowship, kasi hindi po mga Adventist sumama sa inyong fellowship, iba-iba naman yung aming mga religion talaga. Na dito ko po nakita na ang Panginoon talaga ay makapangyarihan. Po, makapangyarihan talaga ang Panginoon. Gumagawa talaga sa buhay natin. Kaya alam po ninyo mga kapatid, kung ako'y babalik dyan sa Pilipinas ay napakaganda po na sana magaya natin. Pero sa bagay dyan sa Pilipinas naman is a Christian country tayo. So medyo meron na tayong mga roots na kung paano natin tulungan yung ating sarili. Pero dito talagang napakahirap. Pero ang nakakatuwa po, talagang sila ay nagsisikap na makilala nila ang Panginoon. At unti-unti nilang nakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat may panahon na sila po ay may panahon na kilalanin nila ang Panginoon. At nung nakilala nila ang Panginoon, mga kapatid, itong isang membro namin dito kasama namin, noong nabaptize siya, sabi niya, Pastor, hindi niya ako tinatawag na Pastor, Sir, okay lang sa akin, hindi ako tawagin Pastor, walang problema yon. Sir, okay lang. Sabi niya, Sir, kailangan umattend ka sa Bible study dito every night. Kasi gabi-gabi, iba-ibang religion. Gabi-gabi ibang religion. May Protestant, may Adventist din, iba-iba. So, pero sabi niya, kailangan gabi-gabi a-attend ka. So, bakit? Para at least matulungan natin sila
na mas lalong makilala si Jesus. At pag nakilala nila si Jesus, makilala nila ang Sabbath. Makilala nila kung paano alagaan yung ating katawan. Makilala nila kung paano maging tapat sa Panginoon. So alam niyo po ba na ganun yung kanyang ganun po yung kanyang kaisipan, mga kapatid. So, because talagang ang grasya, ang biyaya po ng Panginoon ay nagbabago ng buhay. Talagang binabago ng Panginoon yung buhay natin. At saka yung kaisipan niya talagang ganun ang kanyang kaisipan na ganun na lamang na nagbago ang kanyang kaisipan sa Panginoon. So I'm looking forward, na doon po sa grupo ng aming mga care groups ay meron pong tatanggap sa Panginoon doon. Pero I'm not in a hurry kung ngayong taon ba o next year because hindi po natin pwedeng pilitin sila. Antayin natin kung kailan mahinog ang katotohanan sa buhay nila. Yan po yung aking principle, mga kapatid. Mas maganda na yun na sila yung magkusa na kaysa sa pilitin natin na pag pinilit natin minsan ay hilaw, hilaw talaga yung pagkaluto. Pero pag sila ay naluto ng maayos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, doon natin makikita na ang mga taong ito ay nagiging kapartner ng Panginoon sa kanyang gawain. At doon po natin makikita na God calls us to go and shine His light. Kaya nga po, mga kapatid, si Isaiah, nung siya po ay nabago ng Panginoon, sabi niya, sabi ng Panginoon, who will go for us? And sabi niya, here I am, send me. No? Sabi niya, ipadala niyo ako doon. Kaya dito po, mga kapatid, isa sa mga ministry po namin dito, yung aming mga kapatid, yung atin po mga kaibigan ng mga Hindus. Alam po yung mga Hindus, napaka-polite po nila, napaka-kind, mapagbigay, mapait, respectful, lagi pong gaganon ka. Tapos very accommodating sila. Okay din po sa kanila na ipapanalangin sila. No? Pero napakahirap nilang hikayatin. Kasi po talagang sila ay nakahook doon sa kanilang religion na Hinduism. Pero alam po ninyo, mga kapatid, talagang gumagawa ang Panginoon sa kanila. Isa sa mga Hindu dito, nakapag-boyfriend ng Adventist. At kapag ka ikaw ay nakapag-boyfriend ng Adventist, sa kanila kasi, hindi mahirap na i-let go ang isang babae sa Christian o sa kahit anumang ano. At ang katunayan po doon, talagang sila ay meron pang padispedida party ceremony na yung kanilang anak na babae ay magiging Christian na. So, ganun po, alam niyo yung ganun, no? Inihahanda nila yung kanilang sarili na yung kanilang anak na babae magiging Christian na, aalis na sa kanila at ibibigay nila lahat ng pangangailangan. So, ganun po sila kagad. Pero yung mga lalaki na mga Hindu, hindi pwedeng umalis sa pagiging Hindu kasi pag umalis po sila, matatanggal ang lahat ng kanilang inheritance. So, itatakwil sila ng pamilya, pero hindi sila papatayin. Itatakwil lang sila at wala na silang inheritance. At pero alam po ninyo, kahit ganun ang mga challenges, meron pa ding mga Hindus dito na handang tanggapin ang Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kagaya po ni Brother Bawa, yun yung kanyang pangalan. Si Brother Bawa po ay Hindu. Talagang tinanggalan siya ng lahat ng kanyang mga ari-arian, tinanggal po sa kanya. At yung kanyang rights bilang isang panganay ay tinanggal sa kanya. So, pero dahil po sa ministeryo ng mga kapatid dito, ng mga missionaries dito, talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na manindigan sa kanya pong pananampalataya. Una po, hindi muna tinanggap dinagdag muna si Jesus bilang isa sa kanilang mga God. Kasi ang Hindu po maraming God eh. Kaya nga pag dumating ka dito sa Bali, sabi siya, welcome to the island of the gods. So, una, dinagdag nila si Jesus bilang isa sa kanilang mga God. So, sa iba, sabi ng iba, dinagdag lang naman nila.
So wala din, madami pa rin silang Diyos. Pero sa akin po mga kapatid, abay napakagandang step na yon. At least, dinagdag nila si Jesus bilang isa sa kanilang God. Di ba? Kaysa sa hindi talaga nila tinanggap. Tap doon siya nagumpisa. Dinagdag muna nila si Jesus bilang isa sa kanyang mga God. Tap, pwede na siyang mag-pray kay Jesus. Hanggang sa nung tumagal po mga kapatid, talagang naintindihan niya ang gospel, ang righteousness by faith na ibinibigay ng Panginoong Hesus lamang. At doon po nag-umpisa na nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. At yung tao na yon, ang kanyang lahat ng mga anak ay puro Adventist. Isa sa kanyang mga anak, Sir Joel, ay nag-graduate po dyan sa Adventist University of the Philippines. No, Hindu po yun. Pero dyan po nag-graduate sa ating Adventist University of the Philippines. Si Sister Grace. So, siguro mga 1990s, mga ganun. Kaya sabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon kasi at yung pong sistema noon, mga kapatid, effective pa rin po hanggang sa ngayon. So, ganun talaga. Hindi ganun kabilis ang pero unti-unting gumagawa ang Panginoon sa kanilang buhay at marami na pong mga Hindu dito na unti-unting tinanggap si Jesus bilang kanilang personal tagapagligtas. Kaya meron pong purpose ang Panginoon sa ating buhay. At sa akin po, masasabi ko that God really put me here for a purpose. Sapagkat yung akin pong congregation na hinahawakan ay problematic. No? Problematic sila. At sabi ko, kung hindi siguro ako ang inassign dito, sino kaya ang pwedeng i-assign dito na galing sa Pilipinas? Kasi karamihan po sa aking mga kasama sa Pilipinas ay talagang napakahigpit. Strict sila. Pag may makita silang mga... kasi dito, gumagamit po kami ng bass guitar eh. Gumagamit kami ng bass guitar. Music namin medyo jolly kasi modern na mga young people. Ay may mga kasamaan po ako na hindi po sang-ayon sa ganun. Sa akin po ay okay na po yun kasi the principle of music naman ay ang mahalaga, yung music ay nakakatulong sa kanila na magkaroon sila ng relationship sa Panginoon. Po. So kung hindi ako nilagay dito, sabi ko, walang tutulong sa kaya ang Panginoon talaga may purpose. May purpose ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ikaw talagang ilalagay ko dyan. No? Kaya nga po yung title ng aking message ay Called for a Purpose. Alam po ninyo, napakaraming beses po na talagang ayaw na namin. Nag-decide na ako, sabi ko, uuwi na kami dyan sa Pilipinas. Ito lang po, sa loob ng 6 months, uuwi na kami dyan sa Pilipinas. Tapos, pupunta na lang ako ng Amerika. Ganon. Or, uwi na lang tayo ng Pilipinas, doon na lang tayo. Pero hindi talaga pumayag ang Panginoon, mga kapatid. Talagang gumawa ang Panginoon ng mga pagkakataon na hindi po ako makakaalis dito. Sapagkat this time, I believe, God called me for a purpose. Kaya sabi ko, whom shall I send? Sabi ko sa Panginoon, noon, here I am, Lord, send me. Pero pagdating dito sa Indonesia, Lord, parang mali yata yung aking desisyon. Okay ng Panginoon, no. You are the one that I sent in that place, in that area. Kaya mga kapatid, sama niyo po kami sa inyong panalangin. At sana po, sa susunod na ating pagkikita, ay marami na pong mga tao sa lugar na ito na makilala ang ating Panginoong Hesus. Alam po niyo sa langit, naniniwala ako, wala pong pangalan ng religion doon. No? Ang isa lang na ng Panginoon doon ay kung tayo ay nasa Panginoon o kung wala tayo sa Panginoon. And I hope and I do believe na kapag ang Panginoon ang gumagawa sa buhay natin, marami pong mga miracles ang darating sa buhay natin. Marami pong miracles na mararanasan tayo sapagkat tayo ay tinawagan ng Panginoon at merong purpose ang Panginoon. Saan man kayo ngayon, ano man ang inyong kalagayan, I believe God called you for a purpose. Merong purpose ang Panginoon na kayo ay nilagay niya sa inyong kinalalagyan ngayon. At may purpose din ng Panginoon. Bakit nandito tayo sa group na ito? No? Grace. I like it.
Grace. Ano nga po yung pangalan? Grace Reigns Adventist Community Experience. Grace Reigns Adventist Community Experience. Alam ko na at I appreciate Bishop Joel na ako po ay sinama niyo dito. Talagang ako po ay blessed na may grupo pong ganito kung saan may mga miyembro tayo na galing sa iba't ibang denomination pero nakakasalamuhan natin mga kapatid po, nakakasalamuhan natin sila at nagmamahalan tayo. Sabi ko lang sa mga kasama ko dito, minsan sabi nila, sabi nung isang nakalagay doon na is pork sa pagkain kasi libre yung namin pagkain namin, pork. So, I'm sorry, I don't eat pork. Okay, I will anong pagkain ang gusto mo? Manok lang kinakain ko at saka baka, umari gulay. Sabi niya, okay, next time I will prepare chicken for you. So, at least, mga kapatid, no, talagang nakikilala nila tayo at sa ganong kaparaanan, na-bless sila sa ating presensya. At alam ko kayo ay ginagamit din ng Panginoon para ma-bless kayo sa inyong presensya.